Ayan, so what's up mga trop? Ayan, nandito na po tayo sa Batangas. Papunta po tayo ng Monte Maria Shrine. Yan, samahan niyo po kami sa aming biyahe. Kasama po ang aming mga kasamahang driver. Yan, napakaganda po ng aming mga dinadaanan diyan. Yan, maganda po ang mga view diyan sa Batangas. Yan, kami po ay nananatili sa kanang linya sapagkat kami po ay mababagal para po yung mga sasakyan ay makalampas sa amin. May mga nakakasabay din po kami diyang mga riders na doon din po siguro ang punta, kasi po nakikita ko sila na nung sa mga dinadaanan namin, nakakasabay pa rin po namin sila. Yan, araw po ito ng Linggo. Yan, samahan niyo po kami. Yan ang aking kumpare sa unahan, si Paring Bagyo. Kami po ay puro naka-bukuyo. At may kasama rin po kaming dalawang masitoda dyan sa aming long ride na yan. Yan, kasama po ang aming mga pamilya, asawa, anak. Yan, mga kaibigan, kasama din po diyan. Yan, ang nakakatuwa po dito sa aming paglalakbay na ito, pag po kami nakikita ng minadadaan ng mga terminal, tinatanong po kung taga saan kami, kasi po ay kami puro nakabukuyo o tuktok sa ibang lugar o sa ibang bansa. Yan ang tawag dyan. Yan, ako po ay laging iwan yan sa mga takbo namin. Yan, lagi po ang kahulihan yan. Nakahilera po sila sa kabilang lane, ako po ay nandini sa kanan. Yan, nakalimutan ko na po kung anong lugar na sa Batangas itong aming dinadaanan na ito. Yan, talaga pong magandang lugar po ang Monte Maria Shrine. Yan. Yan, makikita nyo po may nakatabingin na poste. Medyo malayo pa po tayo dyan sa Monte Maria. Medyo ikakat-kat na lang po natin kasi po sobrang haba nito. Marami po tayo nakakasabay dyan ng mga truck. Yan, itong part na po na ito, medyo malapit-lapit na po kami dyan sa Monte Maria. Yan, may madadaanan po tayo mamaya dyang planta ng gasolina. Aakit po tayo sa bundok. Medyo malikot ang ating video kasi po ay cellphone lang ating gamit. Medyo matagtag po ang daan. Yan po ay 3 oras naming tinakbo. Hindi pa po kasama doon yung pagdaan namin sa Lomi House. Kung sasama po yun siguro 5 hours kasi po nagtagal kami sa Lumihan. Siguro mga 2 oras po kami doon. Yan, ang may suggest ko po sa inyo, kung gusto niyo pumunta sa Monte Maria, pumunta po kayo ng weekdays para hindi masyadong maraming tao. Pero kung habol niyo po ay makasimba, pumunta po kayo ng araw ng Linggo, maagang maaga. Pero kung gusto niyo naman po na makataas dun sa Corona o sa Kamay, na makikita niyo na pangandang view, ay sinasuggest ko pong pumunta kayo ay weekdays para hindi po masyadong maraming tao. Dahil po pag Linggo, sobrang dami po talagang tao. Gawa po ng gusto po nilang sumimba din Yan, napakarami pong tao. Napakaganda po pati kasi ng view. Tsaka ng lugar, yan, napakagandang lugar.
Yan, ito pong kalsada, ito yung napakalawak. 3 lanes magkabila. Yan, lumipot po tayo sa slow lane para po yung mga 4 wheels ay maka overtake. Medyo may ano po dito ginagawang tulay. Yan, medyo kumipot na po yung daan. Ginagawa po yung tulay, pinapalapad nila. Yan, nasa ano po tayo, Barangay Laurel, Batangas. Yung pinasukan po natin yan, Barangay Laurel, Batangas. Medyo dulo po ng Batangas yung pupuntahan na yan, yung Monte Maria. Medyo dulong part po siya ng Batangas. Pero pag narating niyo po ay sulit na sulit kahit malayo. Yan, yung nasa unang ko po yung aking kumpare, yung kasama ko din noong pumunta tayo ng Paibiyang Tunnel. At dun sa beach na 30 pesos lang ang entrance, yan yung nasa unang ko. Yan po yung aking kumpareng buo. Napakaganda po sa Batangas, malinis po ang kanilang mga kalye. Wala po kayo makikita mga basura-basura. Yan, medyo liliko po tayo dyan. Yan, yung simbahan nila. Hindi ko po napansin at kasi nagdadrive po tayo dyan kung anong pangalan ng simbahan. Ayan, napakagandang simbahan po niyan. Malayo-layo po tayo dyan. Siguro mga, kung hindi nakapass forward, mga 30 minutes, mga isang oras pa. Ganyan, 30 minutes hanggang isang oras pa na biyahe. Kasi po inabot rin tayo dyan ng traffic. Yan po, akay tayo dyan sa tulay at tapos tayo iikot. Baba po tayo dyan sa ilalim ng tulay na yan. Doon po tayo dadaan sa ilalim.
sa, kung hindi ako nagkakamali dyan sa tulay na yan. Yan po ay ano na, karugtong na ng dagat yung dinadaanan natin yan. Yan, medyo mahaba-habang tulay. Yan, bababa na po tayo doon sa ating tulay na dinaanan. Yan, dahan-dahan po at mataas po yung rampa. Dahan-dahan lang po tayo dyan at baka tayo tumumba ang ating sasakyan kasi 3 wheels yan eh. Yan po yung ating dinaanan tulay. Papasok po tayo sa ilalim yan. Yan yung mga nakakakita po sa aming driver ng tricycle dyan sa mga terminal. Lagi po kaming tinatanong kung taga saan kami. Yan, kami po ay taga Cavite. Lang Cavite yan. At yan po ay Batangas na. Yan, mga kurba-kurbada po ang daan dyan. Akala nyo patag lang pero nakatabingi po yung karsada na yan. Tagilid ang sasakyan natin dyan. Mukhang smooth lang po tingnan. Kaya po dahan-dahan lang yan. May nakalagay naman po kung anong speed lang dapat. 40 kilometers per hour lang po. Ang speed dyan. Yan, parang iyan pong mga puti na yan, yan na po yata yung parang planta ng gasolina. Yung kulay puti na yan, malaki po siya. Yan, magdadaanan po yan. Bago makarating ng Monte Maria. Yan, naiwanan na po tayo dyan ng ating mga kasama. Tayo po ay laging nahuhuli. Hindi naman tayo natakbo ng matulin, ine-enjoy lang po natin yung mga nadadaanan natin yan. Yan, puro paakyat na po yan. Paliko-liko na paakyat dahil po pataas na tayo sa bundok. Bundok po yan. Yan. Yan pong baba niyan ay dagat. Yan sa kanang bahagi. Dagat po yung baba niyan. Yan po, may mga makikita nyo, may mga tanker na ng gasolina. Kasi po ay yan, yung planta ng gasolina. Yan. Tapos sa kaliwang bahagi po yung taas, puro puno ng kamatsili. Kung alam niyo po yung prutas na kamatsili, yun doon po ay maganda rin sa may mga diabetes. Yung taas po na yan sa left side po ay may mga puno ng kamatsili na napakadaming bunga. Hindi na lang po na i-videot kasi po ay nasa highway tayo. Napakadaming pong puno ng kamatsili. Yan, iikot po tayo dyan sa na yan. Yan, yan po ang planta ng gasolina. Doon po tayo pupunta sa taas ng bundok na yung nakikita ninyo. Yan. Yan. Pakayat na po ulit tayo. Wala na po yung mga kasama natin sa unahan. Naiwanan po tayo na naman. Lagi po tayong naiiwanan yan. Kasi ini-enjoy lang po natin yung view. Dandan lang po tayo kasi
30 kilometers per hour na lang po dyan ang speedan. Yun po ang nakalagay sa signage dyan. Kaya dapat sundin po natin yung para maiwasan natin ang aksidente. Yan, bababa po tayo. Yung pong baba niyan, dagat na po yan. Yan, napakagandang dagat po niyan. Hindi po siya buhangin, batuhan, pero napakalinaw po ng tubig. Kung makikita nyo po, maraming tao dun sa bandang unahan. Yan, mga nagpipicture po sila dyan, mga riders. Kasi po napakaganda po talaga ng view. Yan, medyo malabo lang po yung pero kita na po dyan si Mama Mary, yung shrine. Kita na po siya dyan, medyo malabo pa lang. Yan, mga galing po yan sa Monte Maria Shrine, yung mga kasalubong natin na sasakyan. Yun, nasa kanang taas po na medyo malabo, yun po yung shrine. Yan, nasa dulo yun, kita na po siya dyan. Yan, aakyat po tayo sa bundok na yan para marating natin yung Monte Maria Shrine. Yan. Yan, dito po yung mga nadadaanan tayo na ginagawa yung kalsada. Kaya dapat po idandaan lang, medyo madulas ang daan kasi maraming mga buha-buhangin. Yan. Yan, mapapansin nyo po, umiikot lang tayo doon sa planta na nadaanan natin kanina. Ayun na po yung shrine. Nasa left side na po natin ngayon. Ayan, nasa harap na po. Bandang harap na. Kasi po umiikot tayo sa bundok Paikot, pataas mga katropa. Ayan po, 40 kilometers per hour lang daw dapat ang speed. Ayan, ang ating bilis ng takbo. Dahil puro kurbada po ang daan. Yan, ahon na naman po tayo. Medyo hirap po dyan si Mary kasi may sakay pa po tayo sa likod. Yan, si Mary po ang pangalan ng ating bukuyo o tuk-tuk. Ayan, 40 kilometers per hour. Puro kurbada. Dami po diyang mga nagtitinda ng mga prutas-prutas sa gilid. Mga mura lang ang prutas. Ayan na po, medyo malapit na tayo. Ayan, kitang-kita na si Mama Mary. Napakalaki po niyan. Pasok po siya sa isa sa pinakamalaking simbahan sa buong mundo. Kung di po nagkakamali, parang pang top 9 po siya na simbahan na pinakamataas. Pang siyam po siguro siya sa kung di ako nagkakamali. Siya po ay Hugis Mama Mary na simbahan. Yan, medyo traffic na po dahil po tayo ay malapit na, magbabayad na po tayo ng entrance. Ayan, yung kasama ko po ay tinahabol ni ate, hindi nakapagbayad sa entrance. Yan, may bayad po yung 30 pesos sa entrance para sa parking ng sasakyan. Yan, natawa po si ate kasi hindi po niya nasingil yung aking kasama. Yan, nalampasan, hindi po siya narinig na sinisingil na ng entrance para sa parking. Sa parking, yan na po. Aakyat po tayo dyan ngayon sa inalalagyan ng Monte Maria Shrine. Aakyat po tayo, matarik po to. Yan, mapapansin nyo po mga tropa, madami talagang tao. Araw po ng linggo yan. Tapos yan po ay mga 12 o'clock na, tanghali. Talagang kainitan na. Yan, tapos palibasa nga po dagat ang paligid niyan. Grabe po ang init dahil nasa taas nga rin po tayo ng bundok. Ayan po, makikita nyo puro dagat ang pumapaligid yan. Gusto ko po sanang pumunta dito sa Glasswalk, Miracle Glasswalk, ay kaso hindi pa po siya open. Ginagawa pa po siya, under construction pa rin po.
Yan, napaganda po sanang ma-experience yung Miracle Glass Walk. Yan, pinas forward na po natin. Yan, napagandang fountain. Yan, ang dami pong nag-picture. Yan, fountain po siya. Yan, kasama ko po ang aking anak at ang aking camera woman ng aking asawa. Yan, napaganda po niyan. Tapos ang harap po ng anghel na yan, ay arbulto, ay dagat. Yan, may mga speedboat po dyan na makikita pagka lumapit kayo sa bandang baba. Yan, mga kung ano-anong sasakyang pandagat, marami po diyan. Yan po ang Miracle Glass Walk. Yan, yung may kulay puti na yan. Under construction pa po. Ay napaganda sana ma-experience, kitang kita ang napagandang view. Yan, ang dami pong tao kahit po dun sa taas, oh, mga nagpipicture sila. Yan, dagat po yan, asul na asul. Ang tubig kahit nasa malayo, hindi lang masyadong kita na ating camera at cellphone lang ang ating gamit. Yan, akit po tayo dyan sa hagdan na yan. Yan, papunta dun sa shrine. Yan, oh, marami pong tao doon sa taas, doon sa kakamay, pati sa loob. Ang dami pong tao. Huwag ka pong magkakamaling hindi tumingin sa daan at ako, makakasagi kayo ng makakasalubong nyo. Sa dami ho ng tao talaga at araw ng linggo. Yan, yun po yung mga capsule. Parang ano po yan, parang pwede po kayo dyan magpahinga kaso hindi pa po siya open. Yan, under construction pa rin po. Yan, marami pong nagpipicture. Napakaganda po kasi talaga ng view. Yan, nasa taas na po tayo ng shrine. Hindi na nga lang po natin nakiat kasi po sobrang kapal ng tao sa loob. Isipin nyo po yung laki ng simbahan na yan, ay napakadami po talagang tao sa loob. Yan, pag tiningalan nyo po ay kayo malulula talagang. Yan po siguro ay 17th floor katumbas. Yan, tumambay na lang po kami dito sa may puno ng aratilis at medyo mainit na talaga kasi po alas 12 na ng tanghali yan. Yan, hindi na po namin nasubukan pumasok sa loob. Yung mga bintana po sa baba ay may, kung sa malapitan makikita nyo yung mga nakadungaw ng ulo sa bintana sa dami ng tao. Yan, mga katropa, sana'y kahit pa paano yun magustuhan ninyo ang aking video. Maganda sana'y kung nakataas pa tayo sa sa corona o kaya doon sa kamay para makita nyo yung ganda ng view talaga, 360 view, lalo na doon sa corona. Kaya sinasuggest ko po sa inyo pupunta kayo mga weekdays para wala po masyadong tao, makakataas kayo doon sa yan, tayo po kasi baguhan pa lang sa pagbablog kaya wala pa tayong masyadong mga gamit para maipakita yung magandang view. Yan, ganyan lang po ang ating kayang maipakita. Pero sana yung ma-enjoy nyo yung napakaganda po niyan sa personal. Pag nakita nyo, matatanggal yung mga stress nyo. Yan, tayo po ibasang-basa ng pawis di yan. Talagang tirik ang araw. Yan, ang dami pong tao doon sa taas, hindi lang po masyadong kita. Yan, ang anak ko po ay nangalay na maglakad, nagpabuhat na. Ay yan po ay mataas ang hagdan, mahaba lang rin. Napagod na raw siya. Ayan, nagpabuhat na. At ang aking likod ay basang-basa na ng pawis. Yan po ay bago kami nakarating ay ilang beses sumuka sa layo ng talagang madilim pa kami umalis na. Alas ko ng madaling araw. Yan, kasi kami nakarating, gawa ko kami na doon sa ng Lomi. Yan, kung may drone ho ay napakaganda lalo pagka may drone kayo, napakagandang pagka yung i-drone shot. Yan, pababa na po ulit tayo, papunta na po tayo sa parking at ihintayin na po natin yung parking area. Ihintayin natin yung ating mga kasama at doon daw po kami magkikita-kita. Yan,
Magsarap naman po sa pakiramdam at pinawisan. Yan. Mataas po yung hagdan ngayon. Hindi ko na po nabilang kung ilang step. So, yan mga tropa. Hanggang dito na lang po ang aking video. Salamat sa inyong pagsama. Ingat kayong palagi. God bless. Bye. Yan. Pero hindi po tapos sa ating video. Pakitapos na lang po yan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Abangan niyo po yung part 3. Pagpunta po namin sa dagat. Karugtong po nitong video ito. Yan. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Bye. Ooh.